Guys, ayan po, maglilinis po tayo ng mga damo. Tatanggalin ko na po. Samahan niyo po ako guys, habang walang ginagawa. Umaga na ka, nakapag-almusal po kami. Hindi na ako nag-video ng pagkain kasi ayun naman, para may iba naman po. Hindi ko na-video kasi the time is tawag doon, low bat yung cellphone ko, nag-charge. Pinul ko muna yung charge cellphone ko habang nagluluto ako kanina kasi nakalimutan ko mag-charge kagabi. Natulog ang lola niya ng maaga, bongga kasi napuyat ako noong nakarang gabi. Pasko napuyat ako dahil nakahintay ito sa mga order. Nanood na ako nanood para makano go tayo guys ng saglit ng upuan. Guys, tamuhan natin ito dito para gamitin. Lahat nga naman damo. Dati po kasi garden po to. May mga tinaniman ko to dati ng Bermuda, pina-landscape ko to dati. Pero kung sa katagalan din po, pumangit na rin po kasi wala nakatira dito sa amin. Nasa probinsya yung mga anak ko, walang kasi ng bahay namin. Wala. Kasi nung nag-abroad po ako, bali yung biyanan ko po umuwi tapos inuwi sila sa probinsya po para doon may binabantayan doon sa kanilang sa kanyang kapatid. Kasi walang daas-daas dito. Ayan, itong mangga na po ito, matagal na po ito. Ilang bagyo na po ang dumating dito sa amin po, sa punong mangga na ito. Tinanim ko lang po ito dati. Tinanim ko lang po ito dati. Nung nung bago dito kami rito, tinanim ko po ng mangga. Markot lang po yan, yung may namumunga na kaagad. May bunga pa nga yan, hindi po yan. Guys, nung tinanim ko, may bunga pa yan. Binili ko sa silang. Pero may bunga. Ayan, naging maganda naman yung bunga niya kasi nung tinanim siya. Kaya masarap yung mangga na to. Marami nagsasabi po dito na masarap daw po ang bunga ng mangga na to namin. Kasi po, ang ginawa po dito is, sabi ng mama ko, kapag nagtanim ka daw ng isang bagay, lalo na prutas po, lagyan mo ng asukal. Kaya po nung tinanim ko ito dito, nilagay ko po doon sa nilipat ko sa lupa. Ang ginawa ko po is nilagyan ko po ng asukal. Yung sinabay ko po sa pagtanim niya is yung asukal. Yun po yung sabi. Kasi naman po, pero talagang sabi nga naman talaga. Kaya hindi ko po ito maputol-putol na mangga nito. Kasi bukod sa masarap yung bunga niya, kahit hilaw pa siya, kahit mura pa siya, is matamis na, manamis na. Kasi doon, ang sipag niya mamunga. Talagang lagi siyang may bunga, hindi siya nawawala ng bunga. Kapag nagbunga talaga siya, hitik na hitik talaga sa bunga siya.
hitik na hitik sa bunga. Sabi ko, total hindi pa naman kailangan namin ng hindi pa naman, wala pa naman kami pampagawa ng malaking bahay, di ba? Kasi ba plano namin dito palakihan kasi nga marami kaming anak, marami kong anak, ilan ang anak ko, para meron silang kanya-kanyang kwarto. Yun yung pangarap, plano namin. Pero hindi pa namin magagawa ngayon yun kasi nga syempre wala naman kaming siguro pagka graduate na yung mga anak ko lahat, yun siguro sila na magpapagawa. Kasi itong bahay na to is parang magiging ang sabi ang ko, bahay ng mga anak namin to. Kumbaga kahit na magsipag-asawa sila, ito pa rin yung magiging bahay nila. Kumbaga pag may dito sila pupunta, kaya kailangan may kwarto sila. Sabi ng aking mother-in-law, yung ganun, para daw pag sama-sama sila, meron pa rin silang mga kwarto pag magsisiuwian sila rito. Pero silang kanya-kanyang kwarto. Yung kaya malaki ito. Kaya kumbaga, pero wala pa kami pampagawa. Kaya ito, hindi ko muna pinuputol yung mangga kasi napapakinabangan. Tsaka maraming nakikinabang yan. Maraming nakakaano yan, yung mga kapitbahay namin. Kapag maraming mga yan, maraming bungang mangga, nanghihingi lang sa amin. Binibigay lang namin. Yes. Malay mo guys, di ba? Hindi naman tawag dun, habang may buhay may pag-asa. Malay mo, kumita na rin ako dito sa sa ginagawa ko, magkaroon na rin ako ng malay mo, magkaroon ko ng result. Kaya hindi ako napapagod, hindi ako nasasawa. Kumbaga hindi ako nasasawang gumawa ng ng mga content, kahit sabi ng yung anak ko lalaki, sabi pero nasaktan ako sabi ba naman sa akin, ano ba yung si mama, nakakahiya kung ano nung ginagawa para lang daw sa followers ko, para lang daw dumami ng followers ko, ano daw ginagawa ko, sabi ng anak kong lalaki, bunso kong lalaki. Nasaktan ako, pero hindi pa rin sumuko. Bakit ba? Sabi ko, sagot ko sa kanya, wala naman akong ginagawang masama bang mag-isip ako ng niche na tingin ko yung mas makakatawa, mahupok ko yung ng aking mga followers. Kasi kapag palagi din naman po ang nagsasawa din po ang mga followers natin kung isa lang po. Kaya po dapat hanapin natin yung kung Kaya tinatry ko po, ina-apply ko po yung mga pinanonood kong mga tutorial. Ina-apply ko po paunti-unti sa aking sarili para po mag-grow din po ako. Siyempre hindi lahat po tayo nag-umpisa po sa wala, sa umpisa, kumbaga hindi naman talaga tayo, lalo na ako kahit nung nag-abroad po ako, hindi naman ako mahilig mag-video, hindi rin po ako mahilig mag-upload ng mga video, picture yung lang, selected lang po mga picture yung mga lang ng selected lang po, hindi ako mahilig mag-post. Kung alam ko lang po na pwede palang kumita sa ganito, matagal ko nang ginawa, di ba? Hindi na ako nag-abroad, hindi na ako hindi pa
hindi pa ako nalayo sa mga anak ko. Kasi ang hirap po talaga, makaka-relate po nito sa akin yung mga OFW na masasabi nila na tama ako sa mga ginagawa, sa mga na ang hirap po sa isang OFW na malayo, na nagtatrabaho, tapos ang pamilya natin ay nandito sa Pilipinas. Napakahirap po. Yung mga anak natin, katulad po ako, napakadami ko pong anak nung ang pangarap ko, makatapos sila. Pero hindi po, dahil nga wala naman din po akong pinag-aralan, lang po ang, alam ko, skilled lang, driver po ako sa abroad, hindi naman talaga ako professional na mga nakagraduate, kaya malaki yung sahod, diba? Kumbaga, sahod po natin is tama lang na makakain yung mga anak natin, maibigay natin yung kahit pa paano mabigyan natin sila ng kasiyahan, konti lang. Kaya po sa totoo lang, nag-abroad po ako, pero wala po akong naiipon. Kasi every month naman po nagpapadala ako sa mga anak ko. Kasi kailangan nila kailangan nilang kumain, kailangan nilang mag-aral, di ba po? Hindi naman po pwedeng iasa ko lahat doon sa aking mga biyanan, kasi matatanda na rin po sila. Dumadaan, bawat tao po, bawat pamilya po may pinagdadaanan. Kami po thankful kasi kahit papano po ay inaayos na ng Panginoon yung buhay namin, nagiging unti-unti na pong nagiging maayos yung pamilya namin. Dahil po dumaan po kami sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay ng isang pamilya. Alam ko po, wala pong perfect na pamilya. Lahat po nagkakaroon po tayo ng problema. Pero, ano ba po? Yun po ang at thank oh, Merry Christmas na iwan. Christmas. Iglesia po kasi kami. Kasi kaya wala po sa amin, hindi po talaga kami naghahanda ng Christmas. Kasi wala naman pong Pasko talaga sa amin. Year end party lang po yun. Pasalamat sa pero wala po kami Christmas. Pero hindi naman po kami, hindi ibig sabihin wala po kami Christmas is, hindi kami nakikip. Kaya lang, hindi, kailangan, bawal talaga po sa amin talaga yung pakikipag party na mga gano'n. Pero, tsaka bawal sa amin yung maghanda, yung ipaghanda namin yung namin, kasi nga, may kanya-kanya po tayong paniniwala, diba? Tsaka, ayun po INC po kami. Yan. Hindi naman po, yun, basihan yung ating mga religion, para makipag magkanya-kanya tayo. Kumbaga lang po, yun nga po, balik po tayo sa topic. Ayan nga guys, kaya nagdadamo ako sa online dati namin dito. Yes, makapala yung dami namin dito. Saglit lang guys, kasi nalagay yung aking ayan, hirap lang mataba. Marami pang konti. Yun guys, linis-linis lang dito sa ating paligid. Guys, diba? Ang lapit na tingin sa tapos, diba? Hindi na lang. Hindi na lang. Tapos darating yung basura ngayon. At least, tanggalin yung damo dito. Nasa sako na lang po. Para maisabay sa pagtapon ng basura, guys.
Ano niyo po guys, yung napundar ko lang nung nag-a-abroad ako, yung tricycle ng aking anak. Yun lang po ang aking pundar. Kasi hindi naman po malaki ang sinasahod dun sa abroad. Tama lang po na kulang pa nga, minsan kulang pa nga kasi syempre may mga anak kang nag-aaral mga anak ka, may magulang kang nagagamot, syempre wala naman akong ibang maasahan din para sa magulang ko kasi ako lang po yung babae, din yung kuya ko wala din, construction boy lang naman din po ang trabaho niya, kulang pa rin po sa pamilya niya, iba po ako yung bilang yun lang, hindi ko nga din ay bibigay ng talagang tiis sila, lang, tama lang may panggamot sila, yung hindi pa rin po nila, kumbaga hindi pa rin po natikman ng aking mga magulang yung masay parang yung buhay, kahit na nasa abroad ako, kasi nga po, madami po aking anak, kahit yung mga anak ko, hindi rin po nila na kung ako lang po yung kasi, hindi rin po sila, kumbaga, tama lang po na makapag-aral sila, may kainin sila. Kaya po ako, wala po talaga akong naipon sa kung ilang taon po akong nag-a-abroad doon bilang driver sa UAE. Tama lang po. Kaya, yun lang po. Kaya hindi ibig sabihin yung sabi nila, pag nag-abroad ka, marami kang pera, maraming ipon. Hindi po totoo yun. Kasi, hindi ka naman hindi naman lahat. Yung iba po, siguro makakaipon kasi nga, wala pa silang pamilyang, wala pa silang mga anak, or malaki talagang malaki, sumasahod ng mga malalaki. Kasi yung mga professional po, yung may mga pinag-aralan, nurse, yung mga, tawag doon, marami po silang doktor, engineer, yung mga ganon. Yun po yung mga malalaking sahod sa abroad. Pero yung katulad ko po na skill lang, driver po ako, hindi po, sapat lang. Kaya po, tapos sa dami ko ng anak, may mga apo pa po ako. Kaya, simpleng lang po, tama lang din pong makakain ng pamilya. Kaya yung mga taong may mga pamilya dun sa abroad or yung mga tao dito sa Pilipinas, huwag niyo pong iisipin na porket abroad maraming pera. Huwag niyo pong iisipin na kumakain din po sila doon, gumagastos din po sila doon. At may mga pangangailangan din po sila. Kaya po, opo, buo po nilang sumasahod sila doon. Ang kagandahan lang po is yung buo nilang nahahawakan yung sahod nila sa buwan-buwan. Pero po, sapat lang para sa pamilya. Hindi po sobra. Kaya nga po maraming OFW, diba? Matanda na nandun pa rin po sa abroad. Kasi nga, kulang kailangan pa rin nilang magtrabaho, diba? Kailangan pa rin nilang kumita ng pera hanggat na Kasi wala silang ipon, walang naiipon. Kasi subukan na po yan hanggang tama lang, lalo pag may pamilya ka rito sa Pilipinas. Kailangan, alangan man, sige, makakaipon ka doon. Kung hindi ka magpapadala rito, paano patay yung pamilya mo rito sa Pilipinas? Diba? Kaya po sana, wag nilang, yung mga tao na hindi pa nakakatikim mag-abot, wag nilang isipin. Hello, Merry Christmas. Wag pong iisipin na porket nag-abroad maraming pera, paldo yan, maraming pera yan, maraming yan, hindi po totoo yun. Alisin po ninyo sa isip ninyo, sabihin ninyo na, ito nag-abroad, wala man lang pasalubong, may candy, walang bakit? Nung nag-abroad po ba, nung naglalakad po ba ng requirements, may nagbigay po ba ng kahit isang candy? Ito pang candy mo, may pang candy ka man lang, or ito pandagdag sa pamasahe. Meron po bang ganon? Di ba wala naman po sariling sikap? Kaya wag pong magiging yun po kasi nagiging reality, nagiging isip ng mga tao dito kapag umuwi ng Pilipinas yung mga OFW, akala ang daming pera, akala paldo. Hindi po totoo yun, guys. Kasi meron din pong mga pangangailangan ng pamilya, sarili ng pamilya. Nakakaya nga namin
magtiis abroad para lang sa pamilya namin, para hindi magutuman ang aming pamilya, guys. Yun po guys ang buhay ng OFW. Kaya wag po tayo maging mapagsamantala doon sa mga taong hindi pa nakakatikim na mag-abroad kasi hindi niyo po alam kung anong buhay, kung ano po yung tinitiis namin doon sa abroad. Ganun po yun guys. Maraming salamat. Thank you for watching guys. And sana patuloy niyo pa rin po akong supportan sa aking mga vlog at saka sa aking mga content. Thank you sa aking mga short video. Yan. Thank you po. Maraming po salamat.